pong bilyonaryo na si Enrique Razon. Nagsampa po mga kababayan o sinampal ng cyber libel ito pong si Kiko Barsaga. Kasi di ba kung matatandaan nyo, inaakusahan ni Kiko Barsaga na ang utak daw po ng korupsyon sa Kamara de Representantes ay walang iba kung hindi itong bilyonaryo na si Enrique Razon. So ngayon mga kababayan, syempre since wala pong katotohanan yan, nag-file ng kasong cyber libel kay Kiko Barsaga ito pong bilyonaryo na si Enrique Razon. So ngayon basahin po natin. Sabi po dito, naghain ng reklamong cyber libel ang bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon sa Makati City Prosecutor's Office laban kay suspended Cavite Representative Kiko Barsaga. Si Assistant City Prosecutor Nico de la Merced ang nangasiwa sa panunumpa para sa cyber libel complaint ni Razon mga kababayan. Sabi pa dito, sinaksihan ito ni na Chief City Prosecutor Dindo Binaventura at Attorney Lawrence Arroyo, abogado ni Razon. Kaugnay ito ng akusasyon o bintang mga kababayan ni Barsaga na sinusuhulan umano ni Razon ang ilang mambabatas kapalit ng suporta sa speakership daw ni Martin Romualdez. Yan po yung sabi mga kababayan kasi sinasabi dito o pinapalabas ni Kiko Barsaga na ang utak ng matinding korupsyon diyan daw po sa Kamara at panunuhol ay eto daw pong bilyonaryo na si Enrique Razon. Ngayon, since walang katotohanan yan, sinampal ng cyber libel. So ngayon mga kababayan, since walang katotohanan po yan, di sinampal si Kiko Barsaga ng cyber libel ni Enrique Razon. Tama lang naman yan. Kasuhan ng kasuhan niya mga yan lalo na at puro paninira ang ginagawa po nito pong si Kiko Barsaga. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan kung iisipin nyo po, kung titingnan nyo, tama din yung naging payo ni Senator Ping Lacson dito po kay Leandro Libiste. Kasi kung mapapansin nyo, parang pareha sila ni Kiko Barsaga na alam nyo yung gutom na gutom sa suporta ng taong bayan. Parang hamit na hamit sa publicidad, sa publicity. Kaya nga araw-araw halos nasa TV mga kababayan nagpapa-interview Kasi ganun po yung galawan ng kampo ni Sara Duterte at ng mga kongresista na sumusuporta dito po kay Sara. Kasi kung mapapansin po nyo mga kababayan kung si Kiko Barsaga sinampahan ng kaso ng cyber libel dahil po sa paninira, eto naman pong si Leandro Libiste pinaalalahanan ni Senator Ping Lacson mga kababayan na kung saan talagang tawag dito na kung saan wag daw araw-arawin yung pagpapa-interview sa media. Wag masyado, sa madalit salita, wag masyadong maging garapal mga kababayan sa publisidad na nakukuha po niya ngayon. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita na kung saan ito daw pong si Senator Legarda humiling daw po ng pulong kay Senator Lacson para daw po payuhan itong si Libiste, itong si Congressman Leandro Libiste. So ngayon, pakinggan po natin yung sabi ni Senator Ping. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman yon. At least si Congressman Leandro Libiste being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya. Bakit sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? Hindi kasi mga kababayan,
kung iisipin nyo po, ang laki naman po kasi ng pagkakaiba. Yun po kasing ginagawa, yung po kasing naging issue ni Congressman Leandro Libiste. Ito, isipin nyo po nakuha niya yung dokumento sa Cabral Files. Kay Cabral, ipagpalagay natin, nakuha niya o ipinagkatiwala o ibinigay sa kanya. Ang problema po kasi dito, pinatagal niya ng ilang buwan bago niya po ilabas yung mga nilalaman ng files na yon. Actually, hindi nga niya inilabas lahat eh. 'Di ba? Pinatagal niya lang ilang buwan hanggang sa binawian pa ng buhay etong si Cabral, mga kababayan, bago pa niya naisipan na ilahad-lahat kung ano man yung nilalaman ng mga files na yon. Eh ngayon, ang ginawa naman po, kung titingnan nyo, yung ginawa naman po ni Senate Pro Tempore Ping Lacson, di ba, nung nakakuha siya ng info about po dito kina Henry Alcantara, mismong binroadcast niya po yan, talagang lantaran, sa Senado. Kaya nga nalaman ng taong bayan yung korupsyon na ginagawa nitong sina Henry Alcantara. At kaya nga nahaharap sina Henry Alcantara sa matinding kaso ngayon mga kababayan. Kaya nahaharap at kaya nakakulong ngayon itong sina Henry Alcantara. Dahil po dun sa inilabas ni Senator Ping Lacson na kalauna napatunayan na totoo yung aligasyon ni Senator Ping dito po kina Henry Alcantara. Ngayon yung kay Libiste kasi, mga kababayan, talagang sinasabi niya, pero pagdating sa taong bayan, hindi na po gaanong naniniwala ang mamamayang Pilipino eh. Kasi nga, bukod sa matagal na talagang nakatulog sa kanya, nakabinbin sa kanya yung mga dokumentong nakuha niya, hindi niya kasi agad nilabas. Tapos sa masaklapan nito, mga kababayan, kahit hindi niya sabihin, alam naman po ng taong bayan kung ano po yung motibo niya. Kaya wag siyang mag-isip kung bakit matindi yung balik sa kanya ng ginawa po niya. So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Tama. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed. Oy, Cat Lady Dior, may galab shoutout Yan, Awake. Ayan, may galab shoutout po sa inyo Long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him, Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas... umiiyak daw, mga kababayan, si Congressman Leandro kasi siyempre napakatindi ng kritisismo sa kanya ngayon. Alam nyo, mga kababayan, kung ang nangyari ganito, kung iisipin nyo kung ang ginawa sana ni Congressman Leandro, pagkakuha niya ng files, nilabas niya kinabukasan kahit sino ang tamaan, yun, paniniwalaan nyo ng taong bayan. At saka isang bagsakan yun kung ginawa niyang isang bagsakan lahat-lahat at hinayaan niya na lamang na dumugi ng taong bayan yan, kung tama sa proseso yung ginawa niya at hinayaan niyang dumugi ng taong bayan yan, baka ngayon nasa likod niya lahat ng mga kababayang Pilipino po natin. Ang problema, masyadong naging over yung publicity sa kanya. Masyadong naging, alam niyo yung masyadong naging garapal sa pagpapa-interview sa media to the point na nahahanapan na po siya ng butas ng taong bayan. Kasi lagi ko naman po itong sinasabi kung meron mang mas matalino, hindi po yung mga politiko, hindi rin yung mga media, hindi rin yung mga vlogger, kung hindi yung mga tagamasid na mamamayang Pilipino. Ngayon, hindi naman po kasalanan ng taong bayan kung hindi na sila naniniwala sa ginagawa po ni Congressman Leandro Libiste. Pero para sa akin, mga kababayan, good thing pa rin na inilalabas niya pa rin kahit huli na. Mas matindi raw yung balik sa kanya. So sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa ako money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh.
So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule pero noon pa yan noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry Hingi ng advice. si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Not through Senator Loren, direkta naman siya, meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya Ate, Ano advice niyo sa kanya, sir? okay. Advice. wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Tama! Yan yun. Kasi di ba nakakaumay din. Kasi talagang kung titingnan nyo mga kababayan ako, personal na observation ko talaga, buhat nung nag-aaraw-araw na nasa TV etong si Congressman Leandro Libiste, wala na umay yung taong bayan sa mga expose niya. Dati kapanapanabik mga kababayan kung ano po yung hawak niya eh. Pero the more na nagsasalita siya, paulit-ulit yung sinasabi, minsan dumadating sa point na nabubutasan na siya, talagang naumay yung taong bayan doon sa mga posibilidad na pwede pang malaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Saglip na maniniwala sila, may excite sila mga kababayan, doon sa pasabog dapat ni Congressman Leandro Libiste, ang nangyari na umay ang mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung mapapansin nyo, tama naman yung payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara at iwasan yung araw-araw sa television mga kababayan pagpapa-interview sa media. Kasi nakakaumay din po talaga. Ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, meron din po sinabi itong si Senator Ping. Meron po siyang ibinunyag na kung saan mga kababayan, sabi po dito sa News 5, ito daw pong si Senator Lacson ibinunyag ang umano'y pagbili ni Romualdez ng lupa at bahay sa Makati gamit daw po ang mga diskaya. Ayan ayan, maliwanag mga kababayan ibinunyag ni Senator Ping Lacson yung umano'y pagbili ni former House Speaker Martin Romualdez ng lupa at bahay daw po sa Makati at ginamit daw po ang mga diskaya. So ibig sabihin, malalim yung naging ugnayan mga kababayan ni former House Speaker Martin Romualdez dito po sa mga diskaya kasi may lumalabas po na issue na di umano bumili po ng lupa at bahay sa Makati etong si former House Speaker Martin Romualdez at ang ginamit po niya mga kababayan ay walang iba kung hindi etong mag-asawang diskaya. So ngayon ito i-play po natin. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, Kasi biruin nyo mga kababayan kung hindi malalim yung tiwala ni former House Speaker Martin Romualdez dito po sa mag-asawang diskaya, bakit gagawin niyang pampront yung mag-asawang diskaya para bumili ng lupa at bahay? Diba? Syempre napakahalaga niyan Napaka-importante niyan. Pag bibili ka ng property, dapat ikaw. Kasi property mo yung pinag-uusapan. Ngayon mga kababayan, ang nakakapagtaka po dito, bakit ginawa niyang front yung mag-asawang diskaya? Kung may katotohanan man po ito, mga kababayan bakit ginawa niyang front yung mag-asawang diskaya? Ibig sabihin, malaki yung tiwala ni former House Speaker Martin Romualdez dito po sa mag-asawang diskaya. Anyway, tuloy pa natin. this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed Tama light. lang yan. Kay House Speaker. Tama lang yan. Dapat ma-invite mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee yung owner po o former na nagmamay-ari ng property na binili ni former House Speaker Martin Romualdez na ang ginamit niyang muka ay walang iba kung hindi ang mga diskaya. Yung ginawa niyang pang-front. Martin Romualdez. Sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former Speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami.
Marami nagsasabi. Sabi dito, kaya lang kung minsan nakakainis sa mga DDS, sa mga sinasabi nila, keep calm ka, ano yun? Keep calm ka lang, Boss Jake, para maging okay sa lahat ng mga taga-suporta mo. Ako, mga kababayan ako sa totoo lang, para alam nyo lang din. Sabi ko nga sa inyo, ang sinusuportahan ko lang dito yung presidente po natin, si PBBM. Kasi unang-una, siya naman po yung sinamahan natin noong 2022 presidential election. Si Romualdez, mga kababayan, hindi ko naman ibinoto yan kasi hindi naman tumakbo sa national yan. Ang tinakbuhan naman po niyan, local. Ano po, mga kababayan? So ngayon, kung mapapatunayan, ito lang naman yung lagi kong sinasabi. Kung mapapatunayan na ito pong si former House Speaker Martin Romualdez, talagang kasangkot sa maanumalyang flood control at talagang kumikbak, nakinabang at matibay yung ebidensya laban po sa kanya, dapat po siyang managot. Ganun lang naman, mga kababayan, kasi sa totoo lang, pangit nga naman na kinakaladkad nila yung pangalan ng presidente na wala naman pong kinalaman dyan. Kung sila yung nagpasarap sa pera ng taong bayan, o ba'y dapat harapin nila yung pananagutan sa mga bagay na ginawa po nila. Huwag po nilang idawit ang ating mahal na presidente. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka Yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So Sir, kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung Sabi nga dito, pero kung wala namang ebidensya, manahimik na dapat sila. Tama po. Kasi alam nyo, mga kababayan, ang point kasi dito, hindi magsasalita ng ganito si Senator Ping kung wala siyang nakuhang impormasyon. Alam naman natin, mga kababayan, na minsan na rin po nag-expose etong si Senator Ping at kita nyo naman kung ano yung nangyari kina Henry Alcantara. Diba, nahukay lahat. Yung mga itinatago po nila at talagang nakapagbalik pa ng pera eto pong si Henry Alcantara. At etong si Bryce Hernandez, nagbalik ng mga mamahaling sasakyan na binili niya gamit ang pera ng taong bayan. So ngayon, mga kababayan, dito naman sa issue ng pagbili ng lupa at bahay ni former House Speaker Martin Romualdez diyan po sa Makati, ang nakakapagtaka po dito bakit ganun kalaki yung tiwala niya sa mag-asawang Diskaya to the point na ginawa niyang front etong mag-asawang Diskaya. Ano po, mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount ng... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po... Kaya mga kababayan, ito abangan nyo yung susunod na na Senate Blue Ribbon hearing. Yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Abangan nyo yan. Kasi pag naimbitahan dyan yung may-ari ng bahay, magkakaalaman kung magkano yung halaga ng pagbili doon sa bahay at lupa, doon sa house and lot. Ano po ni former House Speaker Martin Romualdez at magkakaalaman kung sino yung ginamit talagang front doon. Invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Tama. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Tama din naman. Yung sinasabi po ni Senator Ping dito, alam nyo kasi yung mga nagsasabi dyan na ayaw imbitahan, walang kakayanan ng Senado, tumutupi pagdating kay Romualdez, wala pong katotohanan yan. Kasi unang-una, mga kababayan, may sinusunod po na courtesy parliamentary, ito pong both Senate at saka Congress. So ngayon, pwede nga namang imbitahan niya ng Senado pero hindi pwedeng pilitin mga kababayan na mag-attend doon po sa kanilang hearing. Kasi nga nire-respeto ng Senado at saka po ng Kongreso yung yung courtesy parliamentary. Pakitama na lamang po ako, mga kababayan, yung kanilang batas na yan. So ngayon, kung mapapansin nyo, yan din yung ginamit ni Bato de la Rosa, kaya hindi po siya napa-attend o naipatawag ng Quadcom.
nung 19 Congress. So ngayon, mga kababayan, isa lamang po yung maliwanag po dito na talagang talagang kapag ka may katotohanan man, yung balita na ginamit ni former House Speaker Martin Romualdez na front, ito pong mag-asawang Diskaya para bumili ng property ng house and lot, talagang mapapaisip na kayo kung ano yung koneksyon sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez at saka po na mag-asawang Diskaya. Bakit ganun katindi yung tiwala na yon? Kasi kung ako yan, bibili ako ng property, bahay at lupa, ako yung pupront, ako yung pipirma. Hindi pwedeng sila. Kasi pwede nilang baligtarin mga kababayan anytime na gustuhin nila. Kung sila yung pipirma doon, sila yung bibili, pwede nilang angkinin yun. Ngayon, bakit gano'n na lang katindi yung tiwala ni former House Speaker Martin Romualdez diyan po mga kababayan sa mag-asawang Diskaya na yan. So anyway, kayo, ano po masasabi niyo mga kababayan hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo dyan. Kasi para sa akin, kung sasabihin naman ng iba, hindi sobrang yaman niyan si Romualdez. Kaya niyang bumili ng kahit magkano na house and lot. Ang point po kasi natin dito, bakit ginawa niyang front yung mag-asawang Diskaya? Nasangkot sa maanumalyang flood control. Yun yung point natin. Mga kababayan na dapat mabigyan ng kaliwanagan pagdating po ng 19, pagdating ng 19 kapag nagsimula yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So anyway, mga kababayan, o baka sabihin naman ng iba, nagpahanap lang naman siguro si Romualdez. O kung nagpahanap siya, o bakit may connection siya sa mga Diskaya? O, bakit may personal na connection siya kung sakasakali sa mga Diskaya, mga kababayan? Bakit nakikipag-usap siya sa mga Diskaya? Di ba kung matatandaan nyo, idinawit ng mga Diskaya, ito pong si Romualdez. So yan yung tanong natin mga kababayan. Kaya nga, ang dapat dito, wait lang, nawawala ata yung signal natin. Kasi baka ang i-point nung iba, hindi mapera si Romualdez. O di kaya naman, baka sabihin, baka nagpahanap lang. O ang tanong dito, bakit ginawa niyang front ang mga Diskaya? Diba? Yan yung point natin mga kababayan. So anyway, kayo po, ano po ang masasabi niyo mga kababayan hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa usapin po na yan.